Welcome back to Braille's channel. Ito po ay para sa lahat ng ating SSS members. Isa po ba kayo na natanggal o tinanggal sa inyong trabaho? Or napilitan mag-resign dahil sa hindi sinasadyang pangyayari o nagsara ang inyong kumpanya dahil sa mga kadahilanan? Kung isa po kayo sa mga nabanggit ay pwede po tayong mag-apply ng SSS Unemployment Benefits. Kung paano? Sino-sino ang mga qualified mag-apply at ano ba ang mga requirements at iba? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din Subscribe sa ating Brillis mga channel. kaibigan, kaanak o kapwa Subscribe natin Brillis SSS channel. members at maging sa ating mga social Subscribe media Brillis accounts channel. para marami po tayong matulungan Subscribe kung paano Brillis ba sila channel. makakapag-avail ng SSS Subscribe Unemployment Brillis channel. Benefits at iba pang impormasyon. Subscribe With no Brillis further channel. ado, let's begin na po sa ating Subscribe topic. Brillis channel. The SSS Unemployment Benefits. Natanggal ka ba o tinanggal sa iyong trabaho? I-apply mo na yan kay SSS. Kung paano ba mag-apply? Ano nga ba ang mga qualifying conditions at paano mag-online process? Buong detalye alamin. Isa ka bang SSS member at nakaranas ng involuntary separation from employment? Panoorin mo to dahil maaaring hindi mo alam na pwede tayong makapag-avail ng benepisyo mula sa SSS. Kung isa ka sa nawalan ng trabaho due to retrenchment, downsizing, closure or cessation of operation, redundancy, at marami pang cases of involuntary separation. At first, ano nga ba ang unemployment benefits ni SSS? It is a cash benefit granted to covered employees, including kasambahays and overseas Filipino workers, sea-based man o land-based who are involuntarily separated from employment. Kayo po ay pwedeng makatanggap ng unemployment benefits mula kay SSS. Magkano naman ang magiging benepisyo? Ito po ay katumbas ng average monthly salary credit na ibibigay po sa atin for 2 months hanggat tayo ay nawalan ng trabaho. Ano-ano ba ang mga qualifying conditions para maaprubahan? Una, dapat ay not over 60 years old at the time of involuntary separation, at not over 50 naman if an underground or surface mine worker, at not over 55 if a racehorse jockey. Pangalawa, dapat ay bayad po tayo for at least 36 monthly contributions, ang 12 of which should be in the 18-month period immediately preceding the month of involuntary separation. Kapag less than lang po ang ating contributions ay mare-reject lamang ang ating aplikasyon. At pangatlong conditions, involuntary separation due to the following causes. Ano-ano ba ang mga causes o dahilan para ma-qualify? Una po dyan ay ang authorized causes. Ito yung mga natanggal due to retrenchment, redundancy, downsizing, at iba pa. Pangalawang dahilan ay tinatawag nating just causes. Sila yung napilitang mag-resign sa trabaho dahil sa pagmaltrato o pag-insulto ng employer at iba pa. Ang pangatlong dahilan ay ang tinatawag nating economic downturn. Ito yung patuloy na pagbaba ng business financial capacity ng isang employer, kaya't kinailangan nilang magbawas o magtanggal ng tao, paglaki ng demands that causes low output and sales at marami pang iba. Ang pang-apat na dahilan naman ay ang tinatawag po nating natural or human-induced calamities or disasters. Dito na po pumapasok yung earthquake, fires, floods, eruptions o through human disaster like explosions, terrorist attacks at iba pa. At iba pang cases as determined by DOHL at NAI SSS. E ano-ano naman ang mga grounds para ma-disqualify ang iyong application? Hindi po qualify ang isang SSS member na mag-apply ng benefits kung ikaw ay nagkaroon ng serious misconduct, willful disobedience to lawful orders o hindi pagsunod sa pinag-utos ng kumpanya, gross and habitual neglect of duties o yung pagpapabaya sa trabaho at malimit na hindi pagtupad sa mga gawain, fraud or willful breach of trust or loss of confidence o pagsisinungaling at pagwalang bahala sa sinumpaang tungkulin, commission of a crime or offense. Maaaring nagnakaw ka or nagkaroon ng administrative case, analogous cases like abandonment of work, gross inefficiency, disloyalty or conflict of interest at dishonesty. Kapag isa lang po dyan ang maging dahilan bakit kayo tinanggal o nawala ng trabaho, ay hindi po tayo pwedeng makapag-avail ng unemployment benefits mula kay SSS. Paano ba malalaman kung magkano ba ang magiging benefits?
May dalawang method po ang SSS na ginagamit. Ito ang pagbabasehan ni SSS kung magkano nga ba ang iyong magiging benefits. Una, kailangan nating kunin ang last 60 monthly salary credits immediately preceding the semester of contingency, then divided by 60 to come up for amount of benefits. Ang isa pang method ay kuhanin ang lahat ng monthly salary credit paid prior to semester of contingency, divided by number of contributions paid, para makuha ang amount of benefits. Then, whichever is higher sa dalawang method. Ang magiging final and employment benefits po natin, ito po ay ibibigay sa inyo ng 2 buwan. Halimbawa ang total benefits is 20,000, magiging 10,000 pesos kada buwan ang matatanggap po natin. Mag-set po tayo ng sample demo para sa unang method ni SSS. Example, ang last monthly contribution is August 2024. Ang contingency period po nito ay from March 2024 hanggang sa August of 2024, kaya't ang 60 monthly contribution na. Kukuhanan natin ng monthly salary credit ay sa period ng March of year 2023 hanggang sa February of year 2024. Kukunin po natin yung 60 months contribution sa period na iyan or 5 months exactly. Kung halimbawa ay 20,000 ang monthly salary credit mo, so 20,000 times 60 months equivalent to 1,200,000 pesos divided by 60 months equals 20,000 pesos amount of benefits. Assuming naman sa pangalawang method ang same scenario po tayo, sa second method ay kukunin po natin ang lahat ng monthly salary credit ni member simula nung nag-start siya ay SSS hanggang sa prior of contingency para makuha natin ang total benefits. Dito ay makikita natin sa computation na same lang sila ng first method, kaya ang final is 20,000 pesos ang magiging benefits. Assuming magkakaiba ang monthly salary credits, kukuhanin lang natin lahat ng monthly salary credit ng lahat ng ating binayaran kay SSS. Tulad na nakikita niyo po sa inyong screen, once nakuha na ang total salary credit ay i-divide lang po ito kung ilang months ang inyong na-incur, katulad ng example natin na naka 278 months contributions na siya. Kaya i-divide natin ang total salary credit by 278. Lalabas dito na nasa 13,000 plus lamang ang benefits compare sa unang method na 20,000 pesos. So ang magiging final benefits po natin is yung higher amount which is 20,000 pesos. Paano naman yung mga nakalimutan mag-apply pero nakalipas na ito at may trabaho na sila, pwede pa ba itong i-file? Yes, pwede pa po dahil ang prescriptive period allowed ni SSS ay 1 year at the date of your involuntary separation. Kung sakaling lumagpas na sa 1 taon ay hindi na pwede. May mga limitation ba sa pag-apply? Pwede pa bang umulit ng application? Yes, pwede naman as long as pwede lang po tayo mag-apply every 3 years, so kung naulit-ulit ang pagkatanggal mo sa trabaho ay dapat nasa 3 years gap po ito para makonsider ni SSS. Pangalawa, kung magkaroon ng 2 compensable contingencies, the higher benefits ang ibibigay sa member at ang panghuli, pwedeng ibawas in partial or full from future benefits due to some cases. Mga cases na pwedeng bawiin o ibawas ang nasabing benepisyo sa future benefits mo if, una, nagkaroon ng overlapping. Halimbawa tinanggal ka sa trabaho at in-apply mo agad ito ng unemployment benefits at naaprubahan. After a month nanganak ka na at nag-avail naman ng maternity benefits, so yung amount na nag-overlap ay ibabawas po sa inyo sa future benefits ninyo. So ngayon ay hahayaan lang muna ito ni SSS sa magamit ninyo. Other cases din is kung binayaran si member ng separation pay ni employer. Kung may pagkakamali o fraud sa ginawang application ni member ay pwede itong bawiin ni SSS kung si member ay na-rehire o na-employed within compensable period. So paano nga ba mag-apply ng unemployment benefits? All unemployment benefits ay kailangan lang na i-apply online sa inyong SSS account. Wala po itong walk-in applications. Bago po tayo mag-apply, make sure na may SSS online account na si member. Pangalawa, may enroll disbursement or DHM account. Pangatlo, at updated dapat ang contact details tulad ng email address at cellphone number. First step po natin is login lang sa ating SSS account. Then once naka-login, napunta po tayo sa benefits menu at i-click lang po natin ang apply for unemployment benefits.
Dapat po ay hawak natin ang ating Certificate of Separation para tugma ang lahat ng details na ilalagay po natin kay SSS tulad ng date of separation. After that, click Proceed. Then sagutan lang po natin ang mga impormasyon na kailangan tulad ng employer name, employment category natin, dahilan ng pagkakatanggal, at ang disbursement account na naka-enroll. Once okay na lahat ng information, click Proceed. Makikita niyo po dito ang lahat ng details na nilagay niyo po at ang amount of benefits na pwede nating makuha kay SSS. Need lang muna nating i-verify ang lahat ng info. Kung may mali ay pwede pa nating balikan if tama naman lahat. Then click Submit. Hihintayin lang po natin ang certification from your previous employer. Magpapadala ng email notification si SSS once nakapag-submit na po tayo at isa pang email notification kung tayo ay approved or not. Kung may katanungan ay pwede po tayo mag-verify sa SSS Usap Tayo Portal online account para masagot po ni SSS ang lahat ng inyong katanungan. That's it. Ganun lang po siya kadali mag-apply ng unemployment benefits. Basta tama lahat ng info at ma-certify ito ng inyong previous employer, ay madali lang na ma-approved. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang SSS benefits at iba pang impormasyon na makakatulong po sa lahat. Marami pong salamat and God bless everyone.